Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Matagumpay na reintegrasyon. Yan ang layo ng Bureau of Corrections of Bucor matapos ang pagbibigay laya sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon sa ahensya, kahit tapos na ang pagsisilbi ng mga ito sa kanilang sentensya, patuloy pa rin nilang papanatilihin ang kaligtasan at pamumuhay ng mga ito. Bagamat hindi inilantad ang katauhan ng mga lumayang bilanggo, nakipag-ugnayan na ang Bucor sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD at mga lokal na barangay upang mapanatili ang serbisyong kanilang kinakailangan tungo sa pagbabagong buhay. Arestado ang dalawang magkasintahan matapos na mahuli ng kapulisan na nagbebenta ng mga pekeng government ID. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 sa Zamboanga City, ay huli ang ilegal na aktibidad na bentahan ng mga pekeng government ID. Arestado ng mga pulis ang dalawang individual na napag-alamang magkasintahan. Papatawan naman ng parusa at kaso ang dalawang naaresto dahil sa paglabag sa Article 172 o ang falsification by a private individual and use of falsified documents. Ito ay may kaugnayan sa Section 6 ng Batas Republika Bilang 10175 o ang Cybercrime Prevention Act 2012. Ayon sa PNP-ACG, ang aktibong operasyon ito ng mga pulis ay patunay sa dedikasyon ng ahensya na labanan ng anumang iligal na gawain sa bansa para sa katiyakan ng seguridad at kaligtasan ng publiko. Danisa Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang pambihirang liwanag sa kalangitan ang hatid ng nasilayang full snow moon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagsisiyasat, ang kabilugan ng buwan ng Pebrero ay karaniwang tinutukoy bilang snow moon dahil ito ang buwan kung kailan kadalasang nararanasan ang pinakamalakas na pag-ulan ng niebe sa Hilagang Amerika at iba pang bahagi ng Hilagang Hemisphere. Nasaksihan ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas nitong Miyerkules, ikalawa sa tala ng full moon na nagpaliwanag sa kalangitan ngayong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NBI dinepensahan na hindi pangaharas ang sinampang kaso laban kay VP Sara. Panregalo ngayong Valentine's, patok sa Dangwa. Apollo Kibuloy balik City Jail na matapos isugod sa ospital. Ilang mga OFW dismayado sa matagal na delivery ng Balikbayan Box. Gabriela Porteles mariing kinundena ang viral na karasang dinanas ng isang babaeng DJ. Mega City sa lalawigan ng Quezon, planong ipatupad upang mabawasan ang overcrowding sa NCR. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Maring kinondena ng Gabriela Women's Party ang pisikal na pang-aabusong dinanas ng babaeng DJ na si DJ Jelly Au mula umano sa kamay ng kanyang fiancé. Pagdiin ng Women's Right Group, hindi punching bags ang mga kababaihan kung kaya't nananawagan ito sa otoridad na tiyakin ng masusing investigasyon sa insidente at pananagutin ang may salarin. Pinuri naman nito ang katapangan ng biktima sa pagsasalita at pagbahagi ng ebidensya ng karasang kanyang natamo, gayon din ang traumatikong dinanas nito. Ayon sa Gabriela, nangangailangan ng bansa ng konkretong aksyon upang matiyak ang hustisya at suporta sa mga biktima, lalo na sa mga kababaihan.
Pagsugpo sa skills gap. Yan ang layunin ng International Labour Organization o ILO sa Pilipinas at iba pang sakop ng ASEAN upang mapatatag ang industriya ng paggawa maging ang pagsusulong ng digital economy. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa pakikipag-ugnayan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa International Labour Organization o ILO, dito'y sinulong ng ahensya ang pagsugpo sa skills gap sa kabila ng moderno at digital economic transition sa mga bansang sakop ng ASEAN. Ayon sa ahensya, kanilang isinagawa ang pagsasanay sa mga miyembro ng pamunuan sa bawat bansa, pandaigdigang organisasyon, maging ang mga katuwang sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Base pa rito, ang nasabing kaganapan ay patunay sa layuning paigtingin ang kakayahan at mas magandang kalidad ng trabaho para sa maraming oportunidad sa bawat manggagawa. Kaugnay nito ang layunin ng administrasyon na mapaigting ang kapital sa manggagawa ng bansa upang palakasin ang ekonomiya. Binigyan din rito ang pagsisimula ng regional mapping ng labor market information para sa mga panuntunan sa pagtatrabaho at kakayahan ng mga empleyado, kung saan layuning mapainam ang programa para sa industriya ng lakas paggawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Agad na tumugon ang Philippine Red Cross o PRC sa barangay San Miguel, Puerto Princesa City matapos natamaan ng matinding pag-ulan at pagbaha ang ilang lugar dito. Ang hanggang dibdib na baha ay nilusong ng mga kawani at volunteers upang ilikas ang mga residente. Gamit nito ang mga rubber boat kung saan pati na rin ang mga hayop ay kanila ding sinagip. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NBI dinepensahan na hindi pangaharas ang sinampang kaso laban kay VP Sara. Panregalo ngayong Valentine's, patok sa Dangwa. Apollo Kibuloy balik City Jail na matapos isugod sa ospital. Ilang mga OFW dismayado sa matagal na delivery ng Balikbayan Box. Gabriela Porteles mariing kinundena ang viral na karasang dinanas ng isang babaeng DJ. Mega City sa lalawigan ng Quezon, planong ipatupad upang mabawasan ng overcrowding sa NCR. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ng libreng serbisyong legal ang Public Attorney's Office o PAO sa mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police Internal Affairs Service o IAS. Sa kasunduang nilagdaan ng dalawang panig, layong depensahan ng PAO ang mga tauhan ng IAS sa mga kasong isinampa laban sa kanila gaya ng mga kasong sibil, kriminal, administratibo at quasi-judicial na may kaugnayan sa pagtupad nila sa tungkulin, partikular na sa tanggapan ng ombudsman. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, inaasahan na mapapataas nito ang moral ng mga tauhan ng IAS, lalo na sa kanilang pag-iimbestiga, gayon din ang pagdinig sa mga kasong kanilang hinahawakan. At ngayong araw ng mga puso, tampok ang iba't ibang panregalo, kabilang na ang karaniwang dinadagsa sa dangwa na mga bulaklak. Naritong ulat. Ngayong buwan ng mga puso, dagsa na naman ang mga mamimili ng mga bulaklak dito sa Dangwa para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Pero bukod sa mga tradisyonal na bulaklak, ating alamin kung ano pa ang mga pwedeng bilhin para sa Valentine's Day.
Dahil nga nauso na ang mga aesthetic gifts, ay ilang artificial flowers na rin ang mga patok na tinda ngayon sa Maynila na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 1,200 pesos depende sa laki at disenyong mapipili. Isa sa mga nadatnan naming bumibili ng bulaklak ay si Kuya Dexter Diaz na mas pinili ang dried flowers dahil sa mas matagal itong may tatago kumpara sa mga tradisyonal na fresh flowers. Yearly. Kay Macy's. Para mawala naman yung high blood. Bukod sa mga tradisyonal na bulaklak na binibili tuwing Valentine's Day, tampok din ang mga artificial flowers gaya nito na talaga namang pwedeng i-display kahit na tapos na ang okasyon. Nariyan din ang mga arranged bouquet na may tsokolate na nagkakahalaga ng 800 hanggang 1,000 pesos depende sa ayos at materyales na ipapakustomize. Ang iba naman ay imbis na bulaklak, mga teddy bear ang inilagay. Gaya na lamang na tinitinda ni Nanay Ligaya Subyon na nagkakahalaga ng 200 piso para sa isang bouquet ng teddy bear. Bukod sa mga naturang bulaklak, ilan din sa mga itinitinda rito ay ang mga lobong korteng puso. Isa si Ate Jessica Blau sa mga matyagang binibitbit ang bugkos ng lobo habang nililibot ang kahabaan ng dangwa para lamang makabenta ngayong araw ng mga puso. Kasi mas mura po kasi ito pag bumili. Pwede sa mga kaya lang na pera sa kanila. Halagang 50 pesos. Budget friendly Budget po, no? friendly. Hindi lang magsing-irog ang dumayo sa Dangwa ngayong Hearts Day, kundi pati na rin ang mga magkakaibigan na bumibili ng mga bulaklak para sa kanilang mga best friend, family at mga kaibigan na single. This year lang I started. Before kasi tumatanggap ako from family, ganun. This time I decided to give back naman. Sa iba na ba? Sa iba na naman, sa friends. Sa friends naman? Yeah. Tulips po and sunflower po. Every Valentine's po is kaya po. Opo. And yung kakamatay lang din po kasi ng nanay. So, binilan ko po siya ng flowers. At para sa mga nais pa rin na ang mga fresh flower, ang presyo ng isang tangkay ng rosas ay mula 100 pesos hanggang 300 pesos kung nais ang rainbow rose na kulay. At para sa customized rose bouquet, ihanda ang bulsa kung ang nais ay bonggang arrangement gaya nito na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Samantala, isa rin ang 66 anyos na lola na mula pa sa Bukawe, Bulacan na suki ng flower market tuwing may mga okasyon tulad ng undas, graduation, fiesta at Valentine's para mag-angkat ng kanyang ititinda sa probinsya. Kaya naman ang araw ng mga puso ay hindi lamang sa mga taken o may partners in life, kundi pati na rin sa lahat ng mga minamahal natin sa buhay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang mga kababayan nating overseas Filipino workers o OFWs ang dismayado at nananawagan na mapabilis na ang pagpapadala ng kanilang mga na-delay na balikbayan boxes. Umani ng mensahe ang Department of Migrant Workers mula sa mga OFWs na nananawagang umusad ang matagal na pagde-deliver ng kanilang mga nawawalang balikbayan boxes sa kanilang pamilya. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Bureau of Customs sa BOC ukol rito at nangakong may balik o may paabot ang balikbayan boxes sa kaanak ng mga OFWs sa bansa. Gayon din ang pagtulong sa mga OFWs na biktima ng balikbayan box scam. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, NBI dinepensahan na hindi pangaharas ang sinampang kaso laban kay VP Sara. Panregalo ngayong Valentine's, patok sa Dangwa. Apollo Kibuloy balik City Jail na matapos isugod sa ospital. Ilang mga OFW dismayado sa matagal na delivery ng balikbayan box. Gabriela Porteles mariing kinundena ang viral na karasang dinanas ng isang babaeng DJ.
Mega City sa lalawigan ng Quezon, planong ipatupad upang mabawasan ng overcrowding sa NCR. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.